Lepers. Di ba ang lepers sa isang page lang yung isang page? Ito kabayo na yung tawag nun. Ha? Ipis daw. Epistles. Yun ay katulong klaseng genre. Epistles. Letters. Itawag mo siyang letters. Sumulat ka ng letter. Anong sugot? Naay? O na isa. Naibody o the letter. O naakay? Palapos. Yung conclusion. Ano yung ika-apat? Prophecy. Yan. Kung genre ang umpisa. Let's go to your chronology. How many groups ang New Testament for chronology not based on genre? Ilang grupo ang New Testament? O i-groupings na sa chronology. Walay, daily genre kasi na. Pinaka-grupo. Ilan? Prophecy. Tulo. Okay. Kindly, Sister Prima. Anong una? Okay, the gospel. Second, Book of Acts. So, ang Book of Acts is the same story ng gospel, di ba? Di ba? Continuation. Second volume dito. Punta na nga ito, yung isa duha. Isa, after na yung gospel, isa. Then yung Acts dahil. How about the epistles? Yung mga epistles, saan natin sunod? Okay, ito yun. Yung Acts, yun ang background ng epistles. So, pasabot, kung ibutan na ito, ibahin na ito yung Testament dito sa tulo. Kung sa'yo na, Gospels, then, the Book of Acts. Kanang epistles, i-insert mo sa Book of Acts. Nakita ko? Ang last is Revelation. Okay, now let's start now. Sugod nila sa study sa our mini Doctrine of the Last Days. Dahil mga Diyos, salamat sa inyong pagdakit ka na po. Kailangan yung pamigay ng tuong kapakunan sa inyong pulong. Ubalik kami ginoo sa pagkamalando ng mga makapunan na dunay tatak kini sa amo ang kasikasi. Padayon, magkakaroon kaalam sa pagbasa mo sa among mga realidad. Salamat, nagikan niya ang among puso, ang among paglaon, ang padayon kadasi, upang sa habang sa iyong walang spirito. Salamat, Lord. Continue to teach us. Continue to feed us, Lord. As we submit ourselves to you, humbly, Lord God, knowing that we're nothing. Wala kayo, Lord. Kasayo lang. Wala kayo. Kailangan akong kaugaling diyan sa iyong kamatuloy. Kini ang pag-ampo sa mga Jesus. Amen. Pero tandaan, atong tanawon ang atong topic bago pumupusin dito sa sunod na portion sa inyong notes, no? Yung itawag natong mga ilhanan at sagutan naman nato yung sign na doon na si Jesus bumalik, ang doon na ang rapture, no? Bago pumupadayon dito, sa tanan, saboy na diyo, tuliko sa tanan diyo, para lang malabas mo, may tungkol sa mga paglantaw sa rapture. So, di ba nahinduman ninyo na nag-isgot ko ng mga aging, ano yung mga lain-laing tanaw, pagbasa, o views may tungkol sa rapture. So, karon atong tanawon ka na para mas mapalibon ang atong pagsalig sa mga butang na atong itanaw. Now, kini siya atong diskutan kini, dili ko ipasabot na aron atong ipadapli
ang ubang mga grupo sa mga Kristohanon, mga ubang kaigsuunan nato, kalahin ko ng ilang pagbasa, mahitungod diyan na. Kini ang atong pagtuon ini, ang tuong ini, ay wala pa ng atong pagsabot na atay pinunaan ng tolerance sa upang mga kundok o mga Kristohanon na dili nato pamigo o tanaw sa mga butang. Oo. Kaya usahay na niya, sa mga asawa, di usahay pareho pagtanaw sa mga butang. Usahay sa pamilya. Sa pagtuo ko nato sa Ginoo, usahay dili magpareho na ibang mga kauban nato sa pagtuo sa ibang evangelical community na lain ko ng ilang pagtanaw o trato ini. So, atong tanaw ka na. Okay na mo? Sige. Forward ko naman kung nakaisip niya. Okay. Now, atong tanaw ng screen ko. At kung sa screen, let's proceed with the different views of the rapture. Kasi tanaw ka dito. Different views of the rapture. Wala sa inyong notes ka na diha. Ako sa mga magutang mo balik sa atong notes. Ako sa nitanaw na bahid. Okay. Different views of the rapture. Actually, nung iaging tuig, na-discuss na to, pero ano lang dito? Diling ato ka turo yun. So, ato lang siya mara passing ng quote para at least ma-refresh ng before ta. Okay. Ang title, Ana, is Different Views of the Rapture. Okay. Okay. Okay na, no? Okay na siya, ma'am? Different views of the rapture. Actually, atas ka na sa pinakaibabaw. Yan. Wala yung nakabutan. Okay. Ayan, dito. Tana. Okay. Different views of the rapture. Kung atong tanaawang ini, ang ubang grupo, dili pareha. Dili ka pareha pagtanaw. Pero mga minor matters din. Kung pasabot, dili maka-apekto sa atong kaluwasan, dili maka-apekto sa atong pagka-Kristohanon na magpabiling evangelical. Okay. Next slide. So, ano yung mga unang-una? Ito na. The post-rapture, post-tribulation rapture theory. Ayan yun, no? Unang-una. Ibukso mo na ito. Baka, hindi niyo mabasa lang yung ni Dubli, ba? So, post-rapture theory. Kasi pilit aling post-rapture theory. Ito din na that the rapture is the same as the second coming of Christ. Ang aling post-tribulation rapture theory, yung nga post, pasabot ng post, yung pagkahumana sa tribulation, post na after tribulation. So, after tribulation, pag humana sa tribulation, after 7 years tribulation, iyang believe, diha pa ang rapture ng pagsakdaw. Muna iyang view. So, ayan tanaw na ang rapture o ang second coming ni Christ, nagkaupan na siya sa maong event. Dungan, kaupan sila sa usang panghitabo na one single event lang siya. Wala na siya gap, wala na distance, wala na laing panahon. Okay. Now, tanawang ito niya. Next slide. Next slide. Okay. The rapture, according to this, ang pagsakdaw, hindi mahitabo, will not occur until the end of tribulation. So, dili ko mahitabo ang pagsakdaw, ang to dili magpumandod ang tribulation. Muna yung dapat post-tribulation theory. In other words, the rapture and the literal second coming of Christ here on earth is a one single event. Now, kini na view, musong kini siya, dini sa 1 Thessalonians 5:9 o sa Revelation 3 verse 10.
This theory is refuted by Paul. Gikorek kanina po ni Paul dito sa 1 Thessalonians 5 verse 9. Giklaro ni Paul na lahi God ang rapture, lahi ang literal na pagbalik ni Kristo sa yuta, gikan sa langit. So, ato tanaw pa dahil next slide. So, the first view, according to the classic post-tribulationism, kasabot sa kalaan pa, yung unang balong nila, sa mga post-tribulational adherents, the church has always been through hardship, or always have been through tribulation, because it has been persecuted and faced difficulties all of its life. Magpasabot, ang pagsabot nila sa simbahan, naniamin na first century church pa lang ever since na anay paglutos, mga kalisdanan. So ang church had gone through tribulation, naniamin na. Dili future kini. Kaupa na din kini tribulation sa pinabuti sa mga Kristohanon. Muna kini nga panlanta. Kung sa mga common na verse, hindi na po ani to justify that position. As their itawag na itong reference for their argument. Kung sa mga punto nila, yung John chapter 16. Na ito si Kristo, magmaligon ka mo. So yun yung kalibutan na, anti-tribulation ba? Have courage. In this world, we have tribulation. Lipsis. That term gigamit sa original language. Now, karon, pagsulti ni Jesus ana sa ilang time, ang mga disciples sa iyang disputan diha, di-quote ka na sa aki, isulat ka na ni John that particular account sa story ni Christ. O ang punto dito, anong John 16, verse 10, yung regular na hardship na giagian, yung normal na kanisdanan na ito giagian. Ang tawag po anak, tribulation. In other words, gigamit yung term in general ba? General term. Ang Kristohanon, ang Christian life, moagig mga kanisdanan, o ato pang i-itemize ka na, no? Daghang klaseng naon ng kanisdanan. Di ba? Katutanan, ang tawag in general ato, tribulation. Mga kanisdanan, kasakit, paglutos, down the line. Kaya lang, general term yun. Wala ito gihatag yung definition ato may tungkol sa disbutan ng Ginoong Jesus in reference to the future. It has no bearing with the eschatological definition of the tribulation. Kaya nga atong sabto yung word na with the definite articles, the tribulation, pag may the tribulation, you have to qualify the definition. Kung ipasabot niya dito, it has to do with the future. Katunggi mo niya umaabot ng kasakitan, madili pa na sinabi sa kalimutan, sukad-sukad na himuso o kalimutan. That's different. Kaya lang coming from this theory, ani nga panlataw, ang iyang wali mo na naan sa pagsunay ka kung tribulation na nagsugod na, ang atong hulat ko ng pagbalik sa Ginoo. Nakuha yung point? Kaya lang dili malinaw sa kanya yung 7 years. Kasi sa kanya nagsugod pa lang sa first century. All throughout ng life, tribulation. Kaya pag nag-story ako sa language, yung gamit ng mga term, di mo magtagbo. Kaya di ka, lahit na yung word, di mo ano. Nakoy mga friends doon, yung anang ilang view, I really believe this respected. Ubang mga missionaries na mga Americans, yung anang ilang view. And, naayagod po sila po sa Ginoo. Di lang usay magkapareho ang mga kanyang katawan. At wala na mapituloy. That for the sake of argument, importante na sabto na ito ang pulong sa Ginoo. But for us, wala pili, kita din dahil ang atong gitawag na itong pagtanaw ni Ana. Okay. So, next slide. The tribulation is not a future, according to this view, the tribulation is not a future event, but an ongoing present reality. Para sa iya, ang kasakitan ay hindi na siya may kung sa future ng mga pagkitabo.
tribulation is a normal, existing reality of the church. Nauna siya. Kauman na ito na sa simbahan. Dapat daw po. Ang simbahan dahil ko doon mga tribulation, mga problema. Kung tanawin mo siya from that view, na ipadapin mo ang scatological o itawag na itong connection sa doctrine of the last days, yung gisgutan dito sa Matthew chapter 24, gisgutan dito sa Revelation chapters 6 to 18, kung ipadapin na nimo itong magributan na Revelation karon, kaya na yung basaan na, may tungkol na dito sa katapusan ng mga adlaw. So nahigit iyang pagtanaw. Of course, na yung mga inanan na klase doon na view. Okay, next slide. So the event of the tribulation are not interpreted or understood in the literal or futuristic way. So dapat, ang pagtanaw karon nila, ay hindi mo na i-approach na using the literal method, the way you interpret that. Wala na connection sa future. Kita tanan ang aking tribulation ko. Nag-agi na ba mong tribulation? Ayaw ko ba mong ganyan pa matulog? Agi na? Agi na mga tribulation aglaw-aglaw. Pero, ibig sabihin, nag-intensify na yung kagrabe yung kanyang tanggol. Ano pa? Na nagkagrabe na tanan. Nauyog ng kalimutan. Nangahagbong na yung mga heavenly bodies o yung mga luminaries o mga stars niya o dyan yung mga asteroids niya o naglinog ng grabe tamang-tamang linog. Wala ba? Okay. Next slide. The tribulation prophecies have always been fulfilled. Take note. The tribulation prophecies, this yung prophecy sa Pinoon, may tungkol sa tribulation, has always been fulfilled. Natuman na siya, kanunay ko na siya natuman in the life of the church over the centuries. Ayun pa na nahitabo na sa mga katuigang na nabigod sa simbahan. So, mauna, nakadumuman na. Pagtuloy na. Ay, nahitabo na before. It has to be fulfilled na sa church. Natuman na sa church. Now, next slide. A morning of view. So let's say, ang post-tribulation, kaya ang iyang argument, ang one single event naman, ang church ng rapture. So iyang understanding ang rapture, simply trigger kayo. So pag-ani ni Jesus God, ang naog na automatic rapture po. Wala na siya gap. Usa lang na siya mapangita po. Kita natin yung araw, yung green na araw, referring to the rapture group, kung ang araw ng blue, yung pagbalik ni Jesus. So, para niya, pag naman sa 7 years tribulation, paano niyo ma-determine karon? Nakag-apil naman ninyo yung tribulation sa first century pahagpod karon. Please. So, very confusing naman, no? Paano niyo i-argue ka na? We will talk about this more thoroughly. Kung nagkakatag-agian mo ko, dita kayo mo wrestle anin, no? Ako lang, nagsabdo na nato, mo hindi realidad, nalilay-lay yung pagkita. Kinis na. O mo niyang pagtanaw-tanaw. Notice, gawa sa Antichrist, nagbubat na, nagpambi na tanan, na ay midpoint. Pero nasa sunod sa 7-year period ng tribulation na. Sa last mga part yung rapture, yung puti na araw na yan. Okay. Under that, the day of the Lord. Now, yan understanding sa the day of the Lord, ang rapture is part sa the day of the Lord. Kaya yan understanding of the Lord, ang rapture may tagumpad pag naman sa tribulation. Okay. Next slide. Okay. So, ang pag-review. Ito yung review. At the rapture, Jesus comes for His churches. Sa hangin. In the air. 1 Thessalonians 4:40-17. Actually, covered yung mga sa 18 doon na siya. To provide context. Whereas, at the same
tao, ang mga Kristohanon, ang church, to the earth. Sa rapture, kuhaon niya yung mga Kristohanon. Sa second coming, manaog siya, kauban ang mga Kristohanon. Dako kalainan, no? Sa rapture, sabi doon. So, the Lord will translate His church at the rapture. But at the second coming, Jesus will come down together with His church here on earth. Very opposite po na siya na sinabi ko. Hindi na po hindi ko. Now, dito, naatay mga reference sa Revelation 19, 11 to 16. Very literal po na gisgutan niya yung story ng second coming of Christ. So Jude 14 to 15. The rapture is certainly different from the second coming. So dito siya muro usara different po siya. Now, parang summary lang na siya na mas detalyado. Now, karon, pakita na po sa inyo ubang view sa ubang mga exo. Pero ang point na po ay minor matters na siya. We have to continue to respect different views. Hindi niyo makapausap sa atong pagtagad, pagtanaw, pagkikuma sa atong exodus from other churches. Would you agree? Amen? Bisag di ka magpare-pareho sa ubang mga atong kaigsuunan sa kanilang tao. At hindi na mahimong interpret kung Latin God or mahimong unfriendly God. Nagpasabot na God ka na isang tuod sa mga hindi ka magpare-pareho tao sa ginag may butang. Nagpabilin yapon ang atong bukumaskin. Hindi mo na niya in major things, unity, in minor things, diversity, we have differences. Lain-lain ka, but in all things, we exercise love and charity. Now, karon, ma'am, bago mo po siya na, pag-i-open mo nga, natin na pabutang niya yung post-tribulation view. Dahil na nakabutang? Okay, pag-i-open mo nga. Now, kusan sa ako mga respeto po na alawag sa gino. Dahil lang ay iyahap po treatment na text. Okay. So, kung hindi mo siya tanawag sa iyahang pag-present ini, budagan ng iyahang pag-explain sa rapture, pakuban siya sa the day of the Lord. Sa the day of the Lord, ang the day of the Lord, may tungkol na siya sa story of judgment ni Christ, kumukulminate na siya sa new heaven, sa new earth. Kaya lang na yung mga scholars na diligo ka pareho ang view. Okay. Now, karon, state sa muli gusto na kong kuhaon kini siya, i-advance ka mo gamay pero dili pa niyo itong discussion. Introduction ng tribulation. Ano na yung mga ka-view sa the day of the Lord? Okay, talikon ko. Wala na nakita yun. Okay. Dili na permission ng name. For privacy. Okay. Now, there are two views sa the day of the Lord. Okay? The first one is yung view ni Scofield. Si Scofield, sa dispensational perspective, ingon siya na ang the day of the Lord, gikan sa apil ang rapture, hangtod sa the new heavens and new earth. Yun ang prelude na yan, the day of the Lord. Na atong i-differentiate sa itong the day of the Lord, may tumili siya sa judgment, pagsugod, hangtod sa new heavens and new earth. So, tanang detalya niya ng maapil na ilaw na sa the day of the Lord. Di ba itong i-differentiate last time kung siya kalahian sa the day of Christ and the day of the Lord? So, pag may noted the day of Christ, apil na siyang rapture at saka yung tinatawag natin the judgment set of Christ. The judgment of rewarding for the believers. Na reward ng mga believers. That is the day of Christ. Pero, yung the day of the Lord, atong itanaw yung mga qualify na ito ang definition. Kung na siya ka-certain period. According to Scofield, yung rapture apil na isulod hangtod
sa new heavens and new earth. Whereas another scholar by the name of Ironside, Okay? isip ka na taas ko din. Ironside's future focus, no? Atong tanaw din ni, para sa iya ha, ang the day of the Lord, ang adlaw sa Ginoo, cover ang rapture. Dili cover ang rapture. Okay? And I believe, from the biblical standpoint, kung tanawin na doon ang dagan sa mga text, to give justice sa mga text, asa sila mong down, mas conclusive si Ironside sa iyang pag-explain na the rapture, then after the rapture, then the day of the Lord will start until sa new heavens and new earth. Na siya. No? Mataas-taas ito eh. So ako lang i-summarize ko sa inyo in the day of the Lord. Now, parang kini, kabalo na po, hindi na siya perspective. Okay? I think mas masyut siya sa view ni Episcopal, I think, or tungkol kay Episcopal dispensational, I think this one is not coming from that perspective, but I still also understand, hindi ka na klase ng explain, but hindi ba tayo po ang pagka-explain ni ilan mo nga ma'am, tingnan natin sa sunod. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay, the Thessalonians knew much about the day of the Lord. Next slide. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Tingko, stop sa inyo. Ang mga Thessalonica, nasayon sila, nakadaw sa Ginoo, kauban niya, kung sila pa, upang rapture. Klaro ba? So, according to this view, sumala sa pagtuon, na ang mga Kristohan sa Thessalonica, kaya nila, nasayon sila na ang kadaw sa Ginoo, kauban niya, ang second coming, kung ang rapture. Kasi mga reference, Matthew 24, 29-31, First Thessalonians 4, 15-17, and 2 Thessalonians 2, 1-2. Okay? So, isunod niya na siya, ini nga mga verse, ini 1 Thessalonians 4, 5-17, sa rapture ka na reference. Yung 2 Thessalonians 2, kung imong tan-awon, walang kumusunod na siya dito sa the day of the Lord. Pag-abot mo sa Matthew chapter 24, Facebook na siya of tribulation period. There are 4 interpretations ana sa Matthew chapter 24. So di ko bukat dito sa Matthew chapter 24. Kaya ka nang napa mo? Akong tanawan ka na kadiyot. Ano na upat ka interpretation ng Matthew chapter 24 sa study nato pagpabot na sa tribulation period. Panin. Yung Olivet Discourse ng Matthew chapter 24, 4-26. Okay? In fact, sugod siya sa 29-30. So, after the, yung tribulation. Kung inong tanawin din him, ano na upat ka interpretation? Si Schaeffer, yung view ni Schaeffer, yung view ni Scofield, ang view din in English, ang view ni Pentecost, local by Pentecost. So, kung English mo ang Matthew 24, ang pinaka-bone of contention or argument yun ng Matthew chapter 24, may tuod siya sa dakong kalisdatan ng mga future tribulation kini. Sa upat ka view, ang pinaka-mas correct na view o conclusive si Pentecost. According to Pentecost, Matthew 24 verses 4-8 is the first half of the tribulation. Ang tribulation period, 7 years, yung first half, yung first 3.5 years, yun yung isbutan sa verses 4-8 ng Matthew chapter 24. Pag-abot sa verses 9-26 ng Matthew chapter 24, yun ang second half of tribulation. Kung ang iyong pagkakalaan na sa Revelation beginning in chapter 6, we talk about this in much detail. Pag-abot na natin sa doctrine of the tribulation. Okay. So, kita naman sa nato na siya. Okay. So, ito yung stand basically ng post
post-tribulation rapture church. Next slide. So, the Thessalonians knew that the day of the Lord will come unexpected like a thief in the night. Okay? Next slide. Okay. Ayun na. Probably they also knew that the day of the Lord that will begin with the tribulation will extend to the millennium and the renewing of the heaven and the earth. Of course, how to sa heaven, new heavens and new earth. Okay. Go out na taliha. Kasi na may pakita sa inyo. Okay. Balik na dito sa sunod namin. Okay. The partial rapture. Hindi naman, ay ibang kauban nato mga gustuhan ng simbahan na inapagtuo nga ang rapture, ang sagdaw ng sa Ginoo, katulad mga hamtong na hamtong na yun. Katulad, ano na ba sa Ginoo? Alam, spiritual na sila. Pero katong mga medyo, palikoy-likoy pag ginagmay, hindi pahamtong diya sa Ginoo, mapuno'y mabilin. Sige ko nung nangina ko yung mga tupad karon. Okay? Ayan. So, malayo ta. Okay. Medyo na yung may distraction doon. Ayan. Part na lang ng nature. Okay. Okay. Balik ko na ako. That the rapture will include only spiritual Christians. Ayan. And that carnal Christian or worldly Christian will be left behind during the Great Tribulation. Uyon mo, mapili ng uban. Hindi mo pari sa mga anak. Yan, ikaw lang daw, ay, tingnan mo pinakamabili na. Pag-rapture ko yung nabili. Okay. Ako tanawag ka na. Okay, next slide. So this theory is refuted by one little word found in 1 Corinthians 15 verse 51. Kung sa may depensa yung sa pag-correct yung din sa 1 Corinthians 15:51, ang pulong ng isulti ni Pablo, we shall all be changed. Kitang tanan mabago. Kitang tanan makabaton o bagong lawas na mahimayaman. We will experience transformation, all of us. Wala gingon dito nga katurang mga spiritual o ramtok na. Wala gingon dito nga ang mga dili pa hamtong sa Ginoo, kahapon na siya born again. Dili sa siya i-appeal. Mabiling sa siya. Wala. Dili malinaw, wala diskutan sa Biblia na ang rapture partial. Pero suntihan na mo mamaya. Atong ibutang sa konteksto yung atong diskutan dito sa rapture. Ang diskutan na ito na rapture na rapture ng simbahan. Amen? Rapture ng mga magtutuo. Pangutana, na ba yung resurrection ang mga hibalaan sa Ginoo? Sa Old Testament, nago ba yung resurrection ang mga tribulation martyrs? Na-afford. Pero dili pareho timeline sa isgutan ng Lutero. Kaya itong isgutan ng hindi, ang culmination ng church age, ang kahimpitan ng simbahan, ang pagsakdaw o maukinig ang mahitabo. Kitang tanan, mabago. Now, listen to this. Hindi pa lang ang verse, okay? Iyahan ng i-correct yung perspective o view na hindi na partial lang ang rapture. Hindi partial, all. No? Tanan ang i-rapture. Okay. So this false view is often called the partial rapture theory. Next slide. Ato na punta sa big. Ano ba naman sa tunga-tunga ano yung rapture? So, ang uban, ang sa tribulation, ang uban, iligtanan. Ang uban man yung na sa tunga-tunga. So, muagig ako ng simbahan dito sa 7 years. Pero pag-abot sa tunga-tunga, at the middle of the 7 years, after the first 3.5 years, then the
rapture will take place. Yun ang mid-tribulation rapture surely or be. That the rapture will not occur, hindi ko mahitabo, o will not happen ang rapture until the middle of the tribulation. So mahitabo lang siya dito pa sa tunga-tunga. Thus, forcing the church to go through the first 3.5 years of God's wrath. So ang simbahan ko, hindi hapon. Pwede sa siya mo undergo. Musunod ko siya dito sa first 3.5 years. Okay. Ito yung big tribulation theory. This theory is refuted by Paul in 1 Thessalonians 5 verse 9. Inside na ay Bible name. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Unsay isulti diha. 1 Thessalonians. Sige ko na. Kinsay gusto mo volunteer. Pas umita. Verse chapter 5, verse 9. Saan na ang mga Bible na naan sa... Ang Diyos. Yan. Wala kong pumilit ka na ito. Arong kita iyan sunutan. Hindi arong naluwas. Pinaali sa atong Pinoong sa Kristo. Ay, yan. Ito yung teksto na. Sikat kami. Diba? So the day of the Lord, wala ta, God did not appoint us. We are not appointed to suffer the wrath of God. Sa itong wrath? Kapugo. Grabe kapugo. Exempted ang church dito. And there are many more references to explain, to support the idea of that the church will not undergo such judgment or suffering. Next slide. Kung na iyang view, tanaw ang araw. Nasa kuma. Ano makaluog dito? Makikita ko mga movies. Diba? Kita nila nakakita ng mga batbang version ng mga movies about the rapture, left behind. Diba kayo mga nabiling? Diba? Tapos story nga, tunga-tunga. Tungod-ani ng mga views, ang interpretation ito. Pero, sige lang, minor matters naman ko na. Sa ato nga, for the sake of argument, kaya tuon magpunta sa eschatology. Ano ba ang sabi ng Bible? Okay. So, iyon yun. So, next slide. Pre-tribulation rapture theory. Ito naman na view, para niya, ang pagsak daw mahitabo sa dili pa magsugod ang tribulation. Ang tawag na ito, future ng tribulation, isutan natin din yung that tribulation period. So before the tribulation period, the rapture will take place. So, yun yan. That the rapture will occur prior to the 7 years of tribulation period. Mo may konteksto, anak, no? 1 Thessalonians 4, 3 to 17. Hindi ko ay over 18. 1 Thessalonians 5, 9. Okay. Of course, na ako siya yung mga supporting verses for that. Next time. O, tanawa ang iyong sequence. So, ang church age, mag-culminate siya sa rapture. Then, after that, the tribulation period will begin. Magsusundayin siya. Nakita niyo sa inyo, sa screen, yung rapture ng church. We follow this bill. Ato nakita na mas conclusive siya, mas na-explain niya with a consistency, applying yung literal method, no? And differentiating Israel and the church. Nakita niyo mo. Ma-explain mo Matthew chapter 13 about the mystery of the kingdom na i-explain sa Ginoo through a parables. Ma-explain niya. So, mas malinaw siya. Okay, next slide. Matanaw, i-present ang iba't ibang thing. Okay, next slide.
chapters ng Book of Revelation. Tanawa ang first 3 chapters ng Revelation. Diba? Sa church, no? And then, after that, di gani, isulog niya sa 4-14. Well, actually, magsulog ang ano doon. Kaya yun, ang niya tribulation. Diyan mas digitalya niya, yung 15 to 17 to 19, diyan pa niya isulog yung wrath. Well, actually, yung tribulation period na yan, yung wrath at saka yung tribulation ng wrath. Okay, next slide. Itanaw na nato ka na, kasi passing na siya. Seryosuhin natin yan, ang detalya, pagdating na nato sa tribulation na topic. Ito mataas pa ito. Probably next year pa gani. Pero subukan natin tapusin. At tanaw na to, hanggang asa ta makover na to sa ating study. Now, open your notes dito sa sunod na segment na itong isbutan. Rapture and resurrection. Rapture and resurrection. Tanaw na ito karon. At yun ito sa mga signs that the rapture is proves or the fact the rapture is near. Kung sa'yo mga signs na ito makita. Okay. So, tanaw na ito karon. Ato na ta, open your notes dito sa page 5 sa inyo. Okay. Nalaman ninyo. Ikat o ano naman tani divert na talaga yung dito sa portion na itong isgutan ko na wala din sa inyong notes. No? Ang uba na isgutan na nato last year. So karon atong tan-awon ang mga signs. No? So ikot ko na sa inyong notes. Kasi gusto mo basa? How do we know? Or do you know? Sige ko na. Okay. How do we know that the rapture is near? Kasi may nangaduwa na yun ang rapture. Kasi wala mo siya signs good. So, yung tanawon, let's say mauna, rapture o tribulation? Rapture. Wala yung signs ng rapture. Ang gihatag sa ginawang signs, yung coming nga na literal. So, magparit yung mga panghitabo, yung mga signs, na yan i-explain, in the last days mo the sign of the end of the world, the end of this age, mga ganon. So, na ay mga signs yan ihatag. So, dito tamo tanaw. Ibig pasabot, pag nakita na natin niyo ang mga signs, nagpasabot good, ma-intensify niyo ang mga events, nagpasabot na gawin na ta. Bakit hindi mo mahitabo siya? Kay, mag-una mo din ang rapture bago mahitabo itong pagbalik sa Ginoo. So, sa ilalan na doon na pagbalik sa Ginoo, yung mga signs. So, muli, putanaw tayo sa kami ni Lord na kung sa mga signs o kauban niya may tabo ang rapture. Kasi ang rapture, at any moment na siya, wala na siya nag-inundihan mga ilhanan ni Lord. Ang naiilhanan, ang literal na pag-anis Ginoo, ang katapusan sa anak mo. So, yung tanaw na yan, na bago may tabo ka na, pag-rapture na din siya. Ano yung idea? So, there will be a denial of faith. Muna ito makita. No? Ang reference nato sa 1 Timothy 4, 1 and 2. Diba? I-discuss natin na siya last time. Kung atong inundihan na as the end approaches, we will abandon the faith, the genuine faith. Succumbing to false teachings, mo ilangi gapson ang maong mga false na mga pagtulunan, dili tinuod na mga pagtulunan, o ang gitawag na itong mga pagpangilad sa the spiritual deception. And this denial of faith manifests in a rejection of biblical truth. So, ano mailan na ay pag-deny na paglimod, pagtalikod sa pagtuo, o
pagbiya sa pagtuo, ang inhana niya na ang physical or visible manifestation niya, makita niyo ay nagtalikod ng sugod ng mga ang uban sa pagtuo. Tungod kay ilanganan ni sa gitway, unang-una, ang mga pagtulunan sa Bible. Okay. Yung biblical truth. Karon mas paminawon sa mga tao ang mga fake news, ang mga story group sa nagkalain-laing tino, various authorities, iba natong various camp. Kung usa ang Biblia, mapadami din na. Diba? Kung isgutan nato, let's say pananglitan, definition ng gender. Saan mo explain ang gender? Anong tugtog ng Bible regarding sa gender? The masculinity and femininity. Mas paminaw mo yung mga social, itawag na itong construction yan na. Oo. Yung mga tao mas convinced sila sa mga bagong mga language and terms na gigamit. Instead of listening, okay na lang itong mga wala kagilas din, understood to. Pero yung mga Christians, usahay, makinig pa ito. Madala pa ito. Ano ba sabi ng Bible regarding ito? May tunod sa itawag ni ining definition ng gender. So, nabahali ka sa scriptures now, there is a denial na. For example, kung gusto tayo standard of morality, eh, pag naman sa kalibutan ka, kung nagkalain-laing tibog na, nahimuan ng subjective. Nasa ilang pamati, basta hindi ka nakasakit doon sa uwan, we love man, din na, okay lang doon na. Basta wala pinakasakit sa uwan. No. Yung inyo ng daan lifestyle, naka-hurt sa uwan. To destroy the marriage. Ang inyong lifestyle ng daan, ang inyong practice, it becomes what? Hindi mo na itong establish na. Pwede siya mahimong hindi magandang modelo sa mga batang. Example, the same-sex marriage, living together outside of marriage. Na relationship pala yung commitment. Okay lang na. Hindi na yung uso ka ron. That is a sign, that is the manifestation of the denial of the faith, especially among Christians, no? Now, na yung masimbahan, good lang, okay lang magkasalagot ng same-sex marriage. Yan, sa ubang lugar, pwede lang kasubong kung ibong i-reject. Kaya nga ito nga labanan din, this is the battle between good and evil. This is about privilege and godliness and the truth of God, about righteousness. Dili kalikayan ko na crucify, persecute mga Christians because of your conviction for the truth. Gingon nato na truth is universal. Pero ang big slide nato to interpret the truth, the final authority is always the Word of God. Mutuot ang science, mutuot sa ubang mga truth in various field, nalain-lain ang ilahang mga litawag natong specialization. Pero at hindi na-interpret siya kanunay sa mata ng Biblia. Okay, kaya final authority ang Word of God. So there's a denial of the faith. Pangutanan, ito ko na ba nila before? Since first century. So padayon mo na mag-progress, mag-develop, mag-uswag mo na siya. Paduman na hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ibig sabihin, kung yung ka very close na mo, doon lang mabalik ang Ginoo mo, mas tulog ko ng lecture. Amen? No, ganun siya. Ikadwa ito tanaw, the denial of Christ's return. Yung mga scopers, yung mga BIBI, yung mga maglilipap, itong mga pasipala, mga bugalon-bugalon, may mga tao na did not take God seriously. Kanya din sa time pa ni Peter, sa first century church, ni Peter sa 2 Peter 3:4. Knowing this verse, that scopers will come in the last days. Ano saan sa mga last days?
so much self-love, self-focus, selfishness, greed, lovers of money. So na-form sa pagka-Diyos nun, pero ilang i-salikway ang gabong. So naanay sa superficial Christianity, na ay professing Christianity, na umpisa ng mga Christian sila, church kung sila, o dinita-accept nila. Mga nagtanunay natin, we have to examine ourselves. No? Okay na po yun. Yun kasi, yung mapulong yun. We have to check our hearts. Ano patubangan sa Ginoo? So, mga kanang exon. So, mockers and skeptics, yung mga tao doon na walay pagtuo, kaduhan ba, will dismiss the second coming of Christ. Kaya naman sila din in the last days, mauning mga bugal-bugal, mga pasipala, walking according to their own laws, na kinabuhin sila sa ilang kaugaling mga utang panggoy, and saying, where is the promise of His coming? Asa ng Ginoo na? Mabot ng Ginoo. Lugay ng kaayo ng Ginoo doon. Asa na? So, ginagamit nila na statement na murang bugal-bugal. Asa ng Ginoo? Mga Kristohanon, sinigisgot ng asa na bumalik ng Ginoo. Apa nga lagi? Mga na idea yan. And then, kining mga scholars, mao ka na ang makita nato na nagpakita na there is a denial of Christ's return. Okay? Not only that, mga exo, nga yun ang isa ni Paul, i-dismiss na niya ang second coming, claiming that it is delayed or impossible. So, delay na ang nangyari, posibleng balik at Ginoo. So, this attitude reflects a hardened heart and rejection of divine authority. So, ipakita natin, hindi na-seared ng ilang mga konsensya, gamit ang mga kasipasi, itawag na itong isa ni Paul nila ang otoridad sa Diyos. For believers, para nato, this serve as a reminder to hold firmly to the promise of Christ's return. Kung gawas na kinig mga tao, magabugan-bugan, o dili na nag-take seriously ang pagbalik sa Diyos, para nato, this will serve as what? Okay? A reminder na mas pangmusgan pa nato, hugtan pa nato ang atong pagbarog sa mga saad sa pagbalik sa Ginoo. Living in anticipation and hope and holiness. Theologically, it emphasizes the importance of steadfast hope and evangelism, warning that doubt and mockery are signs of spiritual decline. So theologically, itagaan din kabugaton ang importansya na kita yung magiging sa man. Mapugihon sa atong paglaon. Amen? Balikon ko. Matinasigon ngayon. Ano na eh? Ako naman siguro sa abag. Anak, huwag mo na mga exhorm, natinhin, siguro sa atong paglaon, ang kadasi mag-evangelize. O ang mga gitawag to warning, kini nga katong mga nagduha-duha, katong mga daw kasipala, ay mga ilhanag kato, nga na ay gitawag to spiritual decline. Manang makabantay ng akin, mga naligimos ito, doon na kita. Pero kita, pangustan ang aking kapito. Magpalinasigon kita. Kung samtang itanaw ng mga tao, nagdumong sa ilang mga masala, kung walay koneksyon ang realidad sa pagbalik sa Ginoo sa ilang, mga panay warning mo, ay pahinuluhan kita. Dahil pinagkalimutan ni Hanin ako na force that kind of direction. This world will proceed from bad to worse. Pertaining to ungodliness, ay tulad sa kapatid, Diyos mo. Mo ka na makita mo. Kasi katulong ang denial. Denial of Christ. Nabay denial of Christ sa ilang pangkain. I-distort na namin nila yung doctrine of Christ. Ang ibang parts of study sa survey, di ba? Diskutan nila yung iba't ibang klaseng heresies dito. Kaya kung saan atong believe kay Christ? 100% God. Christ
is? Pag-uwi mo, Christ is the God-man. What's your understanding niyo? Si Kristo, kumpletong tao o kumpletong Diyos. Ayan. Nakaya na din. So ako yung proving ka din. Ito si Christ. Ayan. Kumpletong tao o kumpletong Diyos. Ayan. Hindi ko ka mamuduhin mo, no? Okay, hindi mo na lang natin. Ano na lang usapan? Okay. Okay. Ayan. God, man. Human, divine. Pero di naman 50-50 ha. Ang tawag hindi 100%. 100%. Ayan. Yan si Christ. Okay. 100%. Ayan si Christ. Si Christ may itong diskutan. Now, karon, kinsa man si Christ in the Godhead. Kinsa si Christ? He is the eternal Son. The Son. The Spirit. And the Father. Okay. The Trinity of God. The Father, the Spirit, the eternal Son, they are vitally united, connected with sila. Distinct yung kanilang mga personalities. Okay. And same, equal to eternal God, sila tanan. One in essence and substance. But they dwell in the body. Si Christ, dili siya malipos. The eternal Son received that body after that, during the incarnation, nagpakatawag po siya. Dapat malinaw sa atin yung historic doctrine of Christ. Buta natin na siya. There's a denial of Christ. Sa 1 John 2:18 and 1 John 4:3, little children, yun niya, 1 John 2:18, it is the last hour. This is the last days, the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists are come, by which we know that it is the last hour. Alam mo, na ay mga Antikristo. Ang Antikristo ba, pag mo-appear doon siya, pakontra siya. Obvious na pakontra. Very subtle na. Mo-appear doon siya sa atua, buutan. Kuhaon niya yung rolling rice. But very deceitful with siya. Ipalayo pa niya sa kamatuuran. And so, mga igsoon, ingon din in the last days, a significant sign of spiritual decline is the denial of Christ's true identity and His divine authority. The Apostle John warns believers at the presence of many antichrists, those who oppose Christ and distort His teachings, indicates that we are living in the last hour. These antichrists may not always be obvious. They can be false teachers, heretics, individuals who deny Christ's deity or Christ's divinity, that Christ is God, and His incarnation or His rule as Savior. Bantayan ninyo kini. Naay-dinayal na daan na si Jesus ay Diyos. Gidinay na daan. Mag-intensify pa na. Na naman yung pan, gidinay nila yung incarnation. Dili si Jesus daw nagpakatao. Ang Diyos wala daw nagpakatao. The denial of His coming to the body. Coming to flesh. Huwag denial na siya ang manluluwas. Sa 1 John 4 verse 3, Apostle further emphasizes this danger.
And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Kung ang matag espiritu kuno, nga dili mo kumpisal na si Jesu Kristo, gikan sa unol o nagpakatao, nag-incarnate, na ang Diyos na himong tao, dili sa mutuo ni anak. Kana siya na espiritu, dili iya sa Diyos, o gikan sa Diyos. Dapat emphasize natin yung doctrine of incarnation. Very important. Kaya dapat masabtan na ito, nganong nagpakatao si Kristo in relation to his bitawag na itong death and sacrifice at the cross. Malinaw dapat sa atin yun. O ka na, ginaya na sa uwan. Sa time pa lang ni John, gisulat na niya ang daan na nagsugod na dito pa lang ang dinayaan. And so, mga igsoon, kini na klase, makita natin din na ang maong mga espiritu na nagkumpisa ni Ana, dili ka na sa Diyos. And this is the spirit of the Antichrist, sa Antichristo kuno ini, which you have heard was coming and now is already in the world. Dagang Antichristo na, and this emphasizes the importance of doctrinal purity, affirming that Jesus is both fully divine and fully human. Dili ka mga igsoon, itagang emphasis din ang importansya ng doctrinal purity na dapat walay kompromiso, walay dili mo gi-downplay o gi-water down ang kapuntlik sa puno sa Pilipinas. May tungod sa doktrina o pagtulungan ng Kristo sa uban ang mga pagtulungan. And dili gipalikon ko din nga si Jesus ko. Diyos ko siya kumpleto o Diyos ko siya o tao ko siya magkumpleto. This warning calls believers to be vigilant, watchful in guarding the truth of Christ's person and word. Pag nakatulong po mga patulunan, mamulagi nag-ipaubos ko, gini-Diyos ko si Jesus ko into somebody like a prophet, an ordinary person, o din wala ng pagka-Diyos. Hindi naman po natin na siya i-address. Dapat ang mga Christians, uniform sila. There is a consensus of agreement among Christian churches, evangelicals, that this is really a major teaching. The doctrine that Jesus is God and Jesus is human, both God and human, is a major doctrine. That is non-negotiable. Dili mo ka na pwedeng i-downplay. And if you teach beyond this, or you distort the truth, even twist ang truth, then you are not a true biblical believer or a true evangelical. You are considered a heresy or a cult. Importante na siya. No? In the last days, bawal na ang mga dogs. They begin to question the identity, the true identity of Christ. Kung mao ka na mga igsoon, inundinhin, it reminds us believers that denying Christ's deity or divinity, that Jesus is God, or His incarnation, is a direct attack to the central or to the very core of the Christian faith. Dilitang pag-atake ka. Kasi pag si Kristo, i-distort mo yung doctrine of Christ, then you distort all the doctrines connected with it. Kasi hindi pwede mo parang ang Christianity without the person of Christ. Kung distorted yung imong pagsabot sa kamaturan may kay Kristo, your understanding of salvation or understanding of the rest of all the doctrines is also affected. You change the language. And yet, the very heart of the Christian faith is the doctrine about Jesus, who Jesus is. Of course, when we talk about Jesus' identity, hindi mo pwede i-detach ka na sa understanding mo that Jesus is the eternal Son of God and part of the triune God. So ito mo yung Trinity. Naiintindihan nyo? Pag-tupon mo si Kristo, ang pagsabot mo kay Kristo, the doctrine of Trinity, which is the foundational doctrine of all doctrines, the attributes of God, who
So practically, Christians must be discerning, testing teachings against scriptures, and standing firm in the confession of Christ's true nature. Theologically, it emphasizes the importance of Jesus' incarnation for salvation. Without it, the gospel is incomplete. Spiritually, it challenges believers to remain rooted in the truth of Christ, resisting false doctrines and pretend to lead, and to lead others astray. So, importante ka na. So, sa atong lakaw sa adlaw-adlaw, in our daily walk, this means actively studying the Word of God, the Scriptures, being careful of teachings that diminish Christ's divine nature. Kanang magkipot sa pagtulunan na nawala na po ang pagtulunan ng ito sa Jesus Cristo. And boldly confessing that Jesus is Lord. And He is our Lord and our Savior. It also involves loving the truth enough to confront errors with grace and truth. Alam mo, may mga organization din doon sila. Engage na sa sa bitaw na ito sa mga outsiders mo. Just recently lang, i-assassinate ko isang Christian activist, di ba? At the age of 31, imposible siya. And, ito, isunod ito kaayon po, magkita nito. And that guy, niyang gata na siya na kung siya hindi expect na yung anak ko siya, pero kabalo siya na sa iyang stand, daghan mo na offense good sa iyang pagbalot sa kampuan. Huwag lain-lain ang reaction sa mga tao. And part good na siya sa reality. Kasi ikaw pa, kailangan doon ng rapture. The denial of Christ's doctrine. Chapter 4, 3-4. For the time will come, 2 Timothy 4, 3-4. For the time will come when they will not endure some doctrine. O sa panahon ng mga tao, ay ginagalaan ng may nauod ng correct na mga pagtulunan, mga saktong pagtulunan. Kapuya na sila. Hindi sila ganahan. But according to their own desires. Ang iyong paminaw ng ganang pusyot sa ilang mga pangandoy. No? Because they have itching ears, and they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth, and be turned aside to fables. So, isa na maminaw sa kamatuoran, masaktong pagtulunan ng doktrina, ang ilang mga kasing-kasing ilang pangandoy, maminaw sila dito, katong mga magtulo, gitikon-kun ang ilang mga ganun ba? Matikil sila padato ka in the Lord. Ingon diha, ikaw panalanginan gayon. You will prosper. There is healing in. Kung dili na ka muaging mga kalisdan, mga felt needs, mga gospel truth ngayon natulog. Na ng mga butang makapaw sa man, makapanipay sa ilang mga pangandoy silang makapaw. Pero kung gusto na ka, ang insaman buot musulog kay Kristo, pas-anon ang iyang krus, bay, hindi sa tamusimba ka ron. Sulod na lang, no? Dito pa lang sa puntahan, ibalik na ka. O isa ni kwa yung kaugaling. Nagkakaayo mo mga pangandoy sa kinabuhi ko. Labi na, dili niya na-misinterpret niya na ang pagsunod kay Kristo is the path of blessing and true prosperity. Sayop lang ang iyang interpretation mo. Nakalimutan niya ang sikreto for blessing is to walk with God in righteousness. Then you have the unlimited source of God's provision pag naglakaw ka sa pagkamukha. Ang problema lang sa iya, kaya daghan ang gusto maminaw na labi na sa atong panahon na mahal mga kalalito. No? Di ba? So, ganahan ito ng mga topic na ako sa mga. The gospel of what? How to get rich. Hindi ko na pinaw. Ato
atong topic karon kung saan kita madato. Ay, ako kayo. Di ba? 7 ways. 7 principles how to get rich. Talaga. Ako kayo matapos na. Muna na, ang simbahan ko, di ba isbutan yung righteousness, yung purity, no? Muna nisulutan yung user-friendly, o kinitawag na ito, seeker-sensitive, no? Na mga churches. Saan ang seeker-sensitive? I-adjust na ito ang church liturgy na ito. Muna na ito ang wali. Kaya na ang mga parang ang congregation ng mga mo-attend ba? Kanang mo shoot sa ilang preference, no? Dapat ang mga topic i-adjust na ito, offensive yung mga terms, iniisa na ito. Ayun lang, ibutang ng sin na lang, kaluya mo. Diba? Wala kayo tabo. Now, sa tinuod ang pagkakanong tabo, kinsa'y tinuod na seeker. Ang tinuod na seeker, dahil na initial act sa tinuod, kaya siya nanitas tinuod. Kasi sino pa kung siya na sinasip. Wala siyang pakialam kung ano sin-act ng simbahan yun. Ang iyong pakialam is there a revelation from God. I can hear a prophet speaking to me. Makatulong sa buhay ng Lord na mao'y niyatod niya. Kung di-desisyon siya para sa kausapan, kaya ang di mo na may niliso niyo. Baka na, nakasabot siya sa ibang nila. Yun ang tinuod na sensitive. Sa Ginoo, ano ang tinuod na seeker? Ang tanaw natin sa tatong problema ng Lord. Tanaw natin sa mga seekers, ito mga outsider mo at ikay mo adjust. No. Truth is truth. You should not adjust the truth. Because this is the only way to save the person. This is the only way to bring healing. This is the only way to make the person again become whole. Ang atong ginagawa is so fragmented, no? So broken. And we need the grace of God to fix us. And only the gospel can fix us. Makaano sa ato. Amen? Di kung ato pang ilulaot ng gospel, yung muna gagawin tabo sa katapusan ng anak. Denial of fresh doctrine. So as the end of time draw nearer, meaning we reject the clear teaching of Christ and His Word, preferring teaching that align with our personal desire rather than divine truth. Magwari naman ako, gano'n niyo sa mga pamatik ko. Yan na mga, let's not talk doctors. Ano lang, i-exhort lang mo yung mga madasi. No. Yung exhortation sa Bible, yung pagdasi, yung mga challenge na yun, nakapundar na siya sa foundation ng doktrina. Ibig sabihin ng doktrina, pagtulunan. Anything we do in the church is the expressions of doctrine and theology. Diba? We have this very narrow understanding na pag nagbuhanin ka, iba doctrine yung doctrine. No. The Bible itself is the doctrine. Pag hatag naman ng application na it's a doctrine. It's theology. Tumuo ka na ang tinuod mo na makahatag mo. Paglaon sa mga tao. Amen? Next one. And so, as the end is near, many will reject the clear teaching of Christ and His Word, preferring teaching that align with their personal desire rather than the divine truth. This rejection of Christ's doctrine signifies as a shift from biblical orthodoxy to subjective opinions, often leading to spiritual confusion and apostasy. So, kini ko atong sabton din yung pag-reject sa mga pagtulunan, pagsalikoy sa mga pagtulunan ni Kristo, nagtimailahan ka na adunay pagliso. There's a shifting gikan sa insaktong pagtulunan, the biblical orthodoxy, the soundness of that doctrine, saktong pagtulunan, dito sa mga gitawtong opinion na lang sa tao. Wala ko tani ang hitin-higod sa simbahan, para pakilang lang mo, somebody na magtudlo, na iyan iyang endorse ang iyang opinion. No, you're not talking opinion. The Bible
man. Even diha, and remaining, and even they are anchored on the scripture despite societal pressures or popular trends. Kinahanglan nakaangkla padayon kita sa Biblia, bisan pa sa pressure kung ng kalimutan. Kung sa may mag-trend karon, kung sa uso karon, kung sa timog nga gadapo karon, dominant na timog in society. Nakaangkla ang atong pagsabi sa kamutuan sa Biblia. Kaya sa iyo. And so mga igsoon, mao kana theologically this emphasizes the importance of discernment, humility, and commitment to the truth. So natay i-discernment, nay pagpaubos na to, nay commitment na to sa kamatuoran. Kaya ang uban nagpalayo na ginas naganan paminaw sa mga saktong pagtulungan sa Biblia. Ang ilan na lang kanang gitipon sila na talagang makalipay lang sa ilang mga pangalan. Very self-serving and very self-centered, selfish na klase ko. O diha, naapa mo mga ekso? Ikalima, the denial of God, sagot na Diyan. Nanawa yung progression. Hindi lang ang doktrina ang isalipway, apil na ang Ginoo ang Diyos. 2 Timothy 3:4-5, Luke 17:26. Ingon diha sa 2 Timothy 3:4-5. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and holy, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. Ayaw pakighugoy-hugoy ang inyong mga tao. Mauni ang dagan sa mga kinaiyas mga tao sa katapusan ng mga adlaw na ilhanan doon na bubalik ang iyong mo sa ulo ng rapture. Kung saan ang mga characteristics niya, ang ilang gihigugmalang ilang kaugalingo. Kung pasabot, why paki? At pa, ang ilang gihigugma lang ang kwarta. Sumangil pa nga. Pabago mo good me. Ano na buhigit ka? To provide for our people. Very thing na check your heart kung maubagit na or now you are so enslaved with money. Ingon na sila, ang kwarta, dili idautan. Tasa mo na dili idautan ang kwarta. Tas, dili idautan. Pero, ang paghigop mo sa kwarta, na mahimo na siya doon sa mga kompetisyon sa imong hukmas kibo. O butangan na nimo ang kwarta o alta. O imo na siyang ludahan. Maunay problema diha. Ingon nga sila, ang kwarta maayo masulod. Pero dili maayo agan. Ngano? Inisod pa ang tawag ng puno sa kwarta. Mawangin ng perspective mo ay tungkol sa mga platos, Ginoo, mga saan sa Ginoo. Mauna mga igsoon, sa katapusan mga adlaw, ang mga tao doon, kung sa man, lovers of money. In short, kung sa ibang pasabot natin, musunod na ang kahakot. Sa Bisaya, sa kahakot. Ha? Ha? Daw. Mubay mo yung laog. Daw. Ha? Yeah. Boosters. What's the meaning? Boosters. Bugiro.
stick pasipala. Sa last papers? Ano mas tamas? Disobedient to parents. Sa ubay. Ay, okay. Dili mapasalamaton. Siya niya kitabangan. Siya pwede pumili. Naintindihan niyo? Ang balos niya kasuko. Dili pa sa dapat. Unholy. Ito pinakalisod. Diyos nang lang sa gawas. Puro nga lang. Puro nga lang doon na. Pero ang pagka Diyos nang pagsugod sa tapot list kasi huwag niya translate ka na dito sa buhay. Na ang pagkamalunod, pagkakausan, pagpupo sa kaugali, ang pagkamaayon, may umang sa buhay. Yan ang translation. Hindi na Diyos na naman. Pilgrim mo. Sana ito rin. Pastor ko. Pusing ko. Dili nga lang alagay sa Diyos. Okay. Asa na makakapag-ani kayo. Okay, mga igsoon. In the last days, tanawagin mo din mga igsoon. Sa Luke 17:26, as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. So, ibuhat sa mga tao sa ataw ni Noah. Ay, pati-pati lang sila. Puro kalibutan ng lagot. Sige, wali, sinuha. Pila katuig sinuha nagwali sa ila? 120 years. Walay na born again. May na-convert. Pila na? Iyan ang pamilya. So, mo ka ng mga igsoon, in the last days, many will outwardly appear religious or spiritual sa gawas lang, but it will fundamentally deny the true power and authority of God. Wala, ikip ko sila kinabuhi. Storya lang good na. They will prioritize self-centeredness, materialism, and pride over genuine devotion to God. May gawang hindi mo matiligot nila priority ang Ginoo. Kaya nga naman, pagsimba, di mo atin. Pag-birthday, tsaka ligo na, atin. Diba? Party na prayer meeting, wala. Huwag mo na tanawa rin na. Materialism, no? Pride over genuine devotion to God. Today's world, we often encounter individuals who exhibit traits described in 2 Timothy 3:4-5. Kung makita natin ito sa aking panahon. Apostle Paul warns us that about people who are treacherous, rash, and conceited, those who prioritize their own pleasure over a genuine love for God. These individuals may appear outwardly religious, tanaw mo sa gawas, murag Diyos ng God, religious, pero only form of godliness. But inwardly, sa sunod, they deny its true power. Such people are often driven by selfish motives. Nay ambisyon, nay selfish motive. Magpakita siya kahit man, mahimo siya mga sacrifices, na siya mga engagement. But for his own end, for his own ambition, for his own interest, for his own advancement, for his own elevation. Para sa inyo yan. Yan yung makita doon sa mga breaking theory, tututan ng mga disruptive combo. Then that it will show the real power. Kung tinood ba niyo born again, hindi. Ano yung problema, no? Quick to betray trust. Isukin mo sa ligan ko. Kaya siya mismo, hindi siya reliable. Dahil lang niya i-betray ko ang pagsalig. I'm overly confident in their own abilities. Ako yan eh.
also to Noah's days warns us that society will become increasingly indifferent or hostile to divine. Ang mga tao, unfriendly na sila. Kung nakadungog sila, kamatukuran, may tulog sa Ginoo, may tulog sa tulog ng Biblia, the gospel truth, kita na ko diya, pakialam yung mga tao. That's the kind of behavior, attitude, makita na ito, like in the days of Noah. And din makita na ito mga igsoon, ang comparison. Makita na ito that this kind of behavior is leading to moral and spiritual decay. For believers, para ka na ito, this serves as a sobering reminder to examine our hearts. We have to be watchful. Kanina, wala nangita po mga tao, talimod na sa Diyos. Okay, let us be watchful o atong tanaw, examine na ito atong hearts, kasi naapin na po talimod. Ensuring that our faith is authentic, at ito siguro na tinubod ang atong pagtuo, and not merely superficial. Hindi lang, di pa ka nung sa gawas lang siya. Theologically, it emphasizes the necessity of a personal relationship with God. Na kung dito kung yan ang mga tao nagtalito sa Ginoo, kinahanglan ako seryoso ko sa Diyos. Kinahanglan na ay personal na ako na relasyon sa Ginoo. Ang kinigikan sa pagpaubos, rooted in humility, repentance, and obedience. May ang pagtalikod sa saya, ang pagkamasayutan ng Ginoo. So the Bible cautions us to be discerning and conscious o careful in our associations. Magbantay mo sa inyong mga kauban. Because bad company will corrupt, will affect you, will influence you, will drive you away from God. Magpalayo ka sa Ginoo. Paul advises having nothing to do with them. Don't associate with them. Don't fellowship with them. Kasi mga igsoon, now, adjust ito, i-compromise mo ang imong Christian faith. I-compromise mo ang imong godly standing. Yes, you can still continue to reach out, continue to make friends sa mga people outside of the community of faith, but don't allow that you also may mo natong forced to adjust and forced to compromise. Mapalayo ka sa Ginoo. Ang kalimutan mo pagmudiman sa imo ka na for the sake of friendship. Usahay ko, gusto kayo baliparan. Amen? Tasan ka mo. Sa mga tao na di ka balipan. Uli ka. Itatanan mo igsoon. So, kining mga butang, inuga in the last days. So, batayin mo. Sa itong mga butang, i-review na natin. Sa itong unang-unang, naipag. Paglimod sa pagtuo. Ikalawa, paglimod sa pagpalit ni Kristo. Ikatulog, paglimod sa pagtulog na ni Kristo. Ang sunod, paglimod sa may tulog sa Ginoo, sa Diyos. There is a day growing in godliness. Now, karoon pamatanang mo, okay. What should we do while waiting for the rapture of the church? So, natin warning. Ako nakita. Doon na ba ang Ginoo? What to do if you miss the rapture? Yeah. What to do if you miss the rapture? Look mo. Anong gagawin mo? If you miss the rapture? Ha? Now listen to this. Of course, I assume na kitang tanang hindi na ating relasyon sa Ginoo. Amen? We should not be afraid of missing the rapture. Are you afraid? Ang inyong kahandugan hindi yung miss the rapture. Inyong kahandugan niya. We are not born again. Make sure we are born again because that's the only prerequisite requirement. You are a child of God. Pag anak ka sa Ginoo, sigurado, you are entitled for that. Mabalang tayo po habang sa Ginoo. So, doon ang rapture. Okay, next slide. Atong tanong. Nanawagod sila, kalibog sila. So, karong dihata, what must we do while waiting for the rapture of the church?
Kung sa'yo itong buhaton. Samtang nagpagod. Ay, ano, pastor? Ay, ano lang. Sa Tagalog pa, magpatipaw-tipaw. Relax. Anong buhaton na ito while waiting? Tanawin yung notes. Okay, dito si Paul notes. Number 1, be faithful in church meeting. Yan, unang una. Napo na yung one. Bagyo. May bagyo. Pero mga kaibigan ko ni Hagod nga kalangan. Ang ibig sabihin ng faithful, saan ba ang heart ninyo? It's a priority. So we're talking about your commitment to the community of faith. Yung mga regular na fellowship mo, na coming together. Don't you know na ang first century church, the Book of Acts, after the coming of the Holy Spirit during the Pentecost, makita natin those obvious patterns ng church. Na ay mga itawag na itong mga essential marks or qualities makita natin sa church. They continue in kasi ginagawa sa mga church, yun sa anak natin. Those essentials. They have a regular fellowship. They are committed to the teaching of the apostles. They have a fellowship and prayer. They study the Word of God. Marami mo, no? Kini, yung pinaka-itawag na itong primitive good na characteristics makita natin sa isang church. Atong time. And so then, as believers anticipate or waiting for the glorious return of Christ, it is vital to live intentionally, aligning our lives with God's Word and His divine purpose. Ang atong Panginoon Kristo dili ta laid back, o dili intentional ta, ang atong ipahilo na ang atong mga kinabuhi, subay sa pulong sa Diyos o sa iyahang mga katuyuan. The Bible provides clear guidance on how to remain faithful and productive during this waiting period. Kung saan ka mahimong saman, matinod-anon o mabungaho. Mahimong tang productive. Useful ta. Di na, but pasabot, nahimong tang saman. Importante instrumento sa inyo. Kung sa tool pa na, galanitong nakaayon. Ang inyong kinabuhi ng i-invest niya. Ihatag niya, itugyan niya. So ito yung unang-una. Be faithful in church meetings. Regular fellowship with believers is important or essential for spiritual growth and accountability. Kung saan man ka mo grow, kung panagsa ka naman ito sa church, o kung saan maintindihan yung language na being accountable to one another, na gusto ko na ako'y kaakuan o karupon, na doon na yung kaakuan ka na po, o na doon na itawag itong mutual work, na itawag na itong commitment. Kung wala siyang regular work, na pagdahin o panahon, na para sa iya importante ang meeting sa church, importante pa sa birthday niya, importante pa sa mga invitation, importante pa sa mga anniversaries, importante pa doon sa mga barkadas and friends. Ang uban, wala pa sila naka-breakthrough, anong nila mga dating fraternities and club, ang mga social club, na usahay mas importante pa kaysa community of faith. Dili ko gingon nga dili na nga magkaroon ng mga engagement o mga social involvement sa community o sa ubang mga grupo, but make sure you know your priority. Kung naa may pinaka-agency dito sa kalibutan na ang Diyos, mo yung priority o galihok siya, mo yung ginagina, walay lain ang simbahan. So let us prioritize the fellowship, the koinonia of the believers.
Saturday. Yan ang fellowship. Bisita ka sa member mo, dala ka dun sa man. Balang mo eh. That's fellowship. Amen? Sa itanong ka ni Owen, ano ka sa nanay? Fellowship yun. Kasi ito yung gusto din mo na naman, i-invest mo din mong life sa inyong isugo. Sila po. So there is loyalty to one another, there is transparency, there is itawag na itong mutual commitment and being accountable to one another. Di ba yung language yung sinasabi ko kanina sa Tagalog? Yung language na hindi kita iiwan sa ere. Walang iwanan. Yung totoong language ng Christianity. Hindi kita iiwan sa ere, no matter what happened to you. Kung balik-balik itong yung kinabuhin mo, sinabi mo, help me. Gusto kong tungkol sa Ginoo, walang iwanan. Amen? Wala pa man tatahimpit ano sa journey. So be faithful in church meeting. Kinsa dinhi ang wagi absent sukad-sukad. Maging kita tanan. Isa ko simba karon pastor, ako'y pangliti. Di sa ko simba karon away, di sa ko misis. Di sa ko simba karon kay nga magisapot ko. Di sa tamo simba karon kay ikaw ang inyong commitment sa Ginoo kabase sa inyong pamati kuya una. Amen? Di dapat mo daog ang atong pamati sa atong buong mas Ginoo. Kadagfree na. Kung kalimutan mo, professional sila, di ba? Consult yapon sila, di ba? Padaga mo sila sa trabaho, gano'n. Isa, di maayong inahang pamati, usahay. Just for the sake lang to survive. Kay ma-open na, yung duty na mo, buhato na mo, regardless of our situation. Eh kung di good, kami po'y maatansi. Going back ang mga iso. Tagalog po ba tayo? Don't you know, sabihin ng the house of God? Yung language. Yung familial relationship. Yan natin po ang word na family. Naakay relationship. Ang simba din ay pamati lang lang. Ni anak ka, pamilya ko to. Ako rin kauban. Kauban na ako siya for many years. Dapat na may kiagian. Sana ako rin tribo. Yan. So faithful in our church meeting. Anong language na makita natin sa Bible? Anong verse na? We are to consistently obey the Lord's table or observe the Lord's table. 1 Corinthians 11:26. So consistently observe the Lord's Supper. The Lord's Supper is a secret act that reminds us of Christ's sacrifice and our unity as His body, the church. 1 Corinthians 11:56 says, for as often as you eat this bread and drink the cup, you preach or proclaim the Lord's death until He comes. Kung pasabot, yung period na na, gikan pa sa first century, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, atong padayong gihinumduman, ano sa man? Ang iyang kamatayon. Amen? O nagpabiling tang nag-iusap because we are covenant community. Alam mo sa mga ilhanan ko, nag-church na. Because we exercise the sacraments or the ordinances. There are only two ordinances na gibilin sa Ginoo kanaka. O there are only biblical holidays na gihatag sa Ginoo kanaka. O mawala siya. The ordinance of the baptism and the ordinance of the Lord's Supper. Kung sa'yo, simbolo na siya. Kung sa'yo, simbolo ng Lord
Lord's Supper. Nakasabot mo, unsay Lord's Supper? Unsay gisimboluhan mo? Unsay gisimboluhan mo? Gihatag ni Kristo ang iyang kaugaling mo maglawas sa atin. Di ba? Isimbolo ka na ng sakripisyo ni Kristo sa atin. And every time we celebrate or commemorate, we remember what Jesus did to us. Yung centrality ng cross of Christ. Sabi nga ni Paul sa mga taga-Corinth, I came to you and I decided to come not to teach anything except the value of the cross of Christ and His crucifixion. I came to you not by eloquence or not by the ability to articulate like yours philosophers, but I came to you with a demonstration of the power of the Spirit, so that your faith may not rest on the human wisdom, the wisdom of the Greeks, but rather on the power of God. O dito, kita natin yung centrality ng gospel. Importante yung cross. Yung death ng cross. And diha, every time atong i-celebrate yan, atong giina, part of the package of the redeeming plan of God and the finished work of Christ at the Calvary, we are being spiritually nourished by Christ through His Word. Ipakaon ta niya adlaw-adlaw siya mga puno. And we are being sanctified. Gibalaan kita upadayon sa ating journey. We are progressing, advancing, gayon kita padulungan sa nakaw sa pagkamatao o pagkabanaan tungkol sa buhat ni Kristo sa atin. That the Holy Spirit is working and He is using as tool the Word of God aron kita padayon tagaan o spiritual feeding o nourish kita. Kung sa tanong pa na kinahanglan yung bispisan padayon. So yung commemoration na ito sa Lord's Supper is something symbolic na we receive the daily nourishment of Christ. Every day we commit mistake, we sin, masipyat kita, usahay, magdawat ta, magduha-duha ta, maluyahan kita. And Christ keep forgiving us. And we are already forgiven. And once and for all, that forgiveness is complete. Bisan sa atong sala, wala pa na itong buhata, is already completed. Kauban ka na sa Ginoo. Matag-ataw din siya na usap ka na. Are we faithful of doing the Lord's Supper? Let's take that seriously. That is also symbolic of our unity or one body. Kamalo, nga nung isinuntan sila sa Ginoo, disiplina ng Church of Hope. O ang disiplina mo ni nung si Pablo, wala hinundan, nag-ubad sa inyo nagpaluyahan. Ang ubad sa inyo masakit pa. O ang ubad sa inyo namamatay na. Why? Because of your selfishness and your so much disunity. Kabahin-bahin ko. Kanya pag i-practice ninyo ang Lord's Supper, you did that casually, dili nyo gitik na serious ka na. Ang ubang, gakawin na daan, gauna. Muna mayroon ng ubang, brad, celebration ka ng Lord's Supper. Kita mamahaw, at tutamukaon dito sa tapon na ito. Yung mga laong ba itong uban, pag abot dito, naguna ng kaon, wala nagdulay. Ang ipakita dito yung ilang pagka-selfish. Sa ato, yung commemoration, pinagumay na lang. Diba? Pero sa ila at that time, pag celebrate sila ng Lord's Supper, yung talagang party yun. Amen. Diba may bawal mo kanananan sa ato mga Pinoy? Okay. Pag mga, attack the food. Human sa pagkagpo. After prayer, attack the food. Diba linya-linya pa naman? Bayo. Pagkapag ito, maghunday mo siya. Berbukit God. Huwag mo tingnan yung mukha ko sa kasimata.
Pero dili ka lang gusto na ipakita sa inyo. Yung wala sa pakialam sa ilang mga kauban sa pagtuugon. Oo ka na. So, dahil sa church, while we're in, ato lang padayon celebrate ang Lord's Supper. I still have that. Wala. Kung ano ka? 1 and 40 minutes na. 1 and 40 minutes. Okay, I think hindi na lang po po. I will entertain questions and